Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tuloy natin ang ating pag-aaral patungkol sa Why Do We Need the Bible? Isang araw ay pinagpatuloy natin yung pag-aaral patungkol sa letter C. Do we need to understand the Hebrew and Greek to know the Bible? Kailangan ba maintindihan muna natin yung Hebrew at saka Greek? Ang base dun sa ating pag-aaral nung nakalipas ay meron tayong kopya ng King James Version. Ang King James Version ay direktang kinopya o itinranslate mula dun sa original manuscript. At yung pagkakakopya ng King James ay makikita natin na pwedeng hindi mo na kailangan ng original manuscript katulad ng Hebrew, Greek o yung Aramaic, kasi ang pagkakopya nito ay mula dun sa direktang original. Yung iba kasi ay ni-revise na ito, revised version, kaya nga revised version, American revised version, ganyan, International revised version. Ibig sabihin, hindi na yon yung tinatawag na original copy sapagkat ni-revise na nila ito base dun sa ideya ng kasalukuyang panahon. Pero yung King James Version, kung ano yung nakasulat doon ay kinopya ito at itinranslate lang sa lingwahe na English. Ngayon, halimbawa, yung English, ililipat yan sa Tagalog. Ang mangyayari niyan, hindi na rin yan King James, lumalabas na revised din. Pero meron na direkta din ng mga Tagalog na kinopya sa King James. At meron din na katulad sa Bicol, merong Bicol na malalim yung pagkakasulat ng Bicol dahil direkta dun sa King James. Pero dun sa mga kopya na galing dun sa revise ay siyempre revise din yung magiging translation. Kaya King James yung ating ginagamit dahil from original manuscript kinopya ito. Ngayon po, ang tanong na natin, pwede bang gumamit ng ibang manuscript? Pwede rin naman para sa mga reference, para maintindihan natin. Pero ang kagandahan kasi ng King James, dahil nga kinopya to mula doon sa original, kumpleto yung mga verses nito. Kasi yung ibang katulad ng NIV, pag tiningnan mo yan, may mga talata yan na hindi na kopya. Hindi ka parehas ng King James. Kung ano yung talata sa original, meron din siyang talata dito sa King James. Doon sa mga revised version, minsan nagkulang siya ng mga talata. Ibig sabihin, kulang yung Word of God na magagamit mo. Sabi naman ng iba, ay di wag mong gamitin yung wala doon. Ang gamitin mo lang ay yung nandoon. Kaso, maapektuhan nito yung tinatawag na konteksto ng pinag-aaralan mo na salita ng Diyos dahil kulang ng sinasabi. Patulad ng ni-example kalagi natin na si Ludi, inutusan niya si Luis na pumasok sa bahay dahil inutusan ko siya. Ang sabi ko ay, Ludi, papasukin mo si Luis sa bahay. Yan. Pagka yung direktang sinabi ni Ludi kay Luis, Ludi, pumasok ka sa bahay. Yan. Ganon yung
sabi ni Daddy. Ayun. Ganun ang makikita natin na direkta. Pero pagka yung iba naman, revised version, minsan nadagdagan siya na, oh, Luis, pumasok ka, bakit nasa labas ka na naman? Sabi ni Daddy, pumasok ka daw sa bahay. Meron siyang mga idinagdag na parang makikita natin na yung thought niya ay revise. Parang nadadagdagan siya ng thought dahil para dun sa pangunawa ng mga nando doon sa eksaktong lugar na yon na pangyayari. Pero ang King James, direkta yun na kinopya doon sa original manuscript na kung ano yung nakasulat doon ay kinokopya. Ngayon, ang gagawin mo na lamang doon ay titingnan mo na lamang yung tinatawag na background. Halimbawa, tulad ng sinabi ni Luis, sabi ni Ludi, Luis, pumasok ka daw sa bahay, sabi ni Daddy. Yun ay revise na yon. Dahil meron na siyang sabi ni Daddy. Pero yung direkta, ang sasabihin niya, Luis, pumasok ka sa loob ng bahay. Ngayon, aalamin mo yung background. Bakit sinabi ni Ludi na Luis, pumasok ka sa loob ng bahay? Kasi sinabi ko yung salitang Luis, pumasok ka sa loob ng bahay. Yun naman ang kaibahan ng tinatawag na galing ka sa doon sa original manuscript. Tulad na nga nung isa nating example sa John 1:12 na ang lahat ng tumanggap ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Tagalog yon, revised na yon. Pero sa English, whosoever doon sa John 1:12, tingnan natin yung John 1:12 sa wikang English. Pag tiningnan mo yung John 1:12 sa wikang English, ay makikita mo na yung word na accept ay makikita mo yung word na accept doon sa John 1:12. Yan. Sabi to, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God. Yung word na receive him, give he power to become the sons of God. Ngayon, dahil nirevise siya, ang sinabi diyan, ang lahat ng tumanggap ay pinagkalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Wala siyang tinatawag na sons. Ibig sabihin, doon sa revise, hindi na naka-specify na yung word na anak na lalaki. Bakit? Kasi revise na siya. Pero, doon sa original, anak na lalaki. Ngayon, sa original, titingnan mo yung tinatawag na contextual, background. Bakit ba ginamit yung anak na lalaki? Kasi ang anak na lalaki, ang ibig sabihin, tagapagmana. Pag tinignan mo yung sa huli, sa konteksto ng pagiging anak na lalaki, ay sila'y tagapagmana ni Kristo. Ngayon, pagka ang anak ng babae kasi, hindi siya, yung word kasi dito, give he power to become the sons of God. Yung power na yon, ang ibig sabihin yon, ay meron kang authority na maging tagapagmana. Yun yung tinatawag na context dun sa original manuscript. Kaya napaka-importante ng kung hawak mo rin naman ang original manuscript, ay kailangan mo alam din naman yung background. Katulad ng King James, itong talatang ito, dapat alam mo yung tinatawag na background. Ngayon, kung hindi mo alam yung background, minsan gumagamit ka ng tinatawag na revised version. Kaya kung yung tanong na, pwede bang gumamit ng revised version? Pwede rin naman.
para maunawaan mo yung tinatawag na context. Meron pa tinatawag tayo na commentary. Ano ba yung commentary? Yung nagsulat, nagbibigay siya ng comment doon sa mga talata. Dahil nga ang ating Bible ay nanggaling sa wikang Hebreo at Griego, at least binibigyan niya ng konting paliwanag. Kaya ganun yung tinatawag na original manuscript. Ngayon, kung kailangan mo pa mag-aral ng Hebrew o Greek para makita mo yung original manuscript, kung ikaw magtuturo, pwede. Kailangan mo ng Hebrew at saka Greek. Kung hindi ka naman magtuturo, kailangan mo lang ng Word of God, okay na sa'yo, okay na yung tinatawag na King James Version. Tuloy tayo sa ating pag-aaral. Ang ating panag-aaralan ngayon ay konting review yun doon sa letter C, doon sa isang linggo. Do we need to understand the Hebrew and Greek to know the Bible? Yan, review yan. Ang tanong doon sa part na yan, letter C yan, meron ba tayong Bible na meron ba tayong Bible ngayon? Yan. Kasi marami nang pinagdaanan ng Bible, marami nagsasabi na ito daw ay nakorap na o nabago na. Hindi po yan nabago, pinreserve yan ng Panginoon. Ngayon, why do we need the Bible? Naroon tayo. Pinag-aralan natin din isang linggo yung 1 Peter chapter 2 verse 2. Ang 1 Peter chapter 2 verse 2 ay nagsasabi rito na hangarin natin yung salita ng Diyos na pares ng isang gatas. Yung isang bata naghahangad ng gatas para siya lumaki. Sa Mateo chapter 4 verse 4 naman, tingnan natin ang Mateo chapter 4 verse 4. Ang Mateo chapter 4 verse 4, ang sabi diyan, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang Biblia ay masasabi natin na ito'y pagkain ng ating kaluluwa, spiritual food. Bakit? Sabi rito, hindi lamang daw sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawid sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, pwedeng ang pamumuhay mo sa mundong ito ay, alam mo, ang pagkain nagbibigay yan ng lakas. Pero, kung hindi ka kakain, manghihina ka. Ganon din naman ang salita ng Diyos. Kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, pwede kang manghina o hindi magpatuloy sa takbuhin sa buhay na ito. Kaya marami kang mababalitaan. Yung iba nagpakamatay, yung iba naman ay gumawa ng masama dahil sa hindi nila alam yung salita ng Diyos. Pero kung alam ng bawat isa ang salita ng Diyos, po pwedeng magbigay ito ng encouragement sa kanya, ng kalakasan. Ano ang kalakasan doon na tinutukoy? Hindi physical ang tinutukoy doon, kundi yung tinatawag na mental at spiritual. Sa pagkain naman, ang tinutukoy naman na kalakasan dyan ay meron kang physical na kalakasan. Yun. Kaya ang salita ng Diyos, bakit natin kailangan? Dahil ito ay pagkain ng ating spiritual na buhay. Isa pang talata na tingnan natin. Ang isa pang talata na pwede natin makita rito ay yung 1 Corinthians chapter 3 verse 2. Ano ba yung 1 Corinthians chapter 3 verse 2? I have fed you with milk, not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither yet now are you able. Si Pablo ay binanggit niya yung word na pinapakain ko kayo ng milk, hindi ng meat. Ang tinutukoy niya dito ay ang kanyang pagtuturo. Nagtuturo siya sa mga taga-Korinto ng hindi mga mabibigat na katuruan, kundi yung kaya nang nila natanggapin. Yung katuruan na ito ay tinatawag na salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos dito sa 1 Peter
chapter 2 verse 2 ay tinawag dito na milk ni Pedro, at tinawag din to ni Pablo na milk, yung scripture. Isang verse na lang tingnan natin yung isang verse. Meron pang dalawang verse dito. Sabi rito sa Hebreo chapter 5 verse 12, sabi rito, for when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again with the first principle of the oracle of God, are become such have need of milk and not of strong meat. Yan. Ang tinutukoy niya rin dito sa Hebrew, ang salita ng Diyos ay parang isang milk. Yan. Doon sa Pedro, tinukoy ni Pedro ay para itong isang milk. Sa Mateo, tinukoy din ng Panginoong Hesus na ito ay isang pagkain o tinapay. Kinumpare niya ito sa tinapay. Doon naman sa Korinto, kinumpare din ito ni Pablo sa milk. Yan. Tapusin na natin tong mga talata dito. More to be, sabi dito, Psalms chapter 19 verse 10, more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Yan. Ang salita naman Diyos dito ay sa Psalms, tinukoy ito ni David na isang pulot. Alam niyo ang pulot, kung ikaw ay nagugutom, ay pwede mo yan na kumuha ka dyan, kainin mo yan, makakapawi yan ng gutom sa iyo. Ganon ang epekto ng pulot. Ngayon naman, ikinumpara din ito ni David bilang isang ginto. Ano ba ang epekto ng ginto sa tao? Kapag ikaw ay isang tao na naghihirap sa buhay, pag ikaw ay may ginto, di benta mo para magkaroon ka ng pera para makabili ka kung ano ang gusto mo. Ibig sabihin, ang ginto at ang salita ng Diyos, ikinumpara ang salita ng Diyos sa ginto. Ano ang ibig sabihin ng ginto? Mapapakinabangan. Kung ikaw ay may ginto, meron kang mapapakinabangan at pwede kang umunlad sa buhay. Kaya, yung salita ng Diyos ay pwede itong magbigay ng kaunlaran sa iyong buhay. Pwede kang magamit mo ito para sa iyong mga pangailangan. At sinabi dito, sweeter than also than honey. At pwede mo itong magamit na magbigay sa iyo ng kalakasan. At yung sarap ng salita ng Diyos ay pwede mong maramdaman. Yan. Pwedeng sumagot sa iyong mga pangailangan. Yung ibig sabihin ng ginto. Kasi bakit? Kapag ang tao ay may ginto, ibig sabihin meron siyang pwedeng ibenta para mapakinabangan niya. Pwede niya. May mga tao na yung salita ng Diyos ay yun ang ginagawa nilang pangkabuhayan. Makikita mo yan. Nung ako nga ay nag-aaral noon sa Bethany, merong mga nagsasalita sa mga bus, sa mga jeep. Ayun, ginagamit nila yung salita ng Diyos para magkapera sila. Pero, although sinasabi natin na hindi natin dapat gawin ang salita ng Diyos na ganun para pagkakitaan dahil ito'y binigay ng Diyos ng libre, wala tayong magagawa. Ganun talaga ang salita ng Diyos . Ang salita ng Diyos ay isang napakahalagang bagay na kung ibibigay mo libre, mas maganda sapagkat natanggap mo na libre. Pero may mga tao na ginawa nila itong business. Kaya makikita natin dito na may mga grupo nga ng reliyon, ang lalaki ng simbahan. Kasi bakit? Yun ang kanilang business . Kaya tayo hindi natin ginagawa yan.
Bakit natin hindi ginagawa? Ang pagtingin natin ng salita ng Diyos ay hindi natin pangnegosyo, kundi ito ay pansariling pangkabuhayan. Dito natin ginagamit yan as sweeter than honey. Ayan. Than honeycomb. Kumbaga, pagka yung salita ng Diyos ay ginagamit natin na pampasarap sa ating pang-araw-araw na buhay, ay enjoy natin ang araw-araw na buhay dahil sa salita ng Panginoon. Nakikita natin yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Nagpapasalamat tayo na ang biyaya ng Diyos ay nandiyan. Yan yun. Kaya kung may mga tao na pagtingin nila ay pang negosyo yung salita ng Diyos, hindi natin sila masisisi. Dahil ang salita ng Diyos ay pwede mong gamitin sa anumang uri ng paraan. Pero tingnan din natin kung ito ba ay makakabuti. Yan. Kaya medyo ang salita ng Diyos ay marami siyang napapagamitan: pagkain, gatas na pampalakas. Yan. Yung huli natin na talata, Jeremiah chapter 15 verse 6. Sabi ito, "Thou hast forsaken me, saith the Lord. Thou art gone backward. Therefore will I stretch out my hand against thee and destroy thee. I am weary with repenting." Tingnan natin yung kuan. Parang Jeremiah chapter 15 verse 16. Jeremiah, yung huli palang tanata natin ay Jeremiah chapter 15 verse 16. Hindi, kulang ito ng kuan. Hindi verse 6. Jeremiah chapter 15 verse 6. Yung ating huling talata. Tingnan natin ang huling talata natin. Jeremiah chapter 15 verse 16. Yan. Jeremiah chapter 15. Jeremiah chapter 15 verse 16. Ayan. Sabi rito, "Thy word were found, and I did eat them. And thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. For I am called by thy name, O Lord, God of hosts." Ayan. Ano daw ang salita ng Diyos? "Thy word were found, and I did eat them. And thy word was unto me the joy and rejoicing." Dito ang salita naman ng Diyos ay tinutukoy na nagbibigay ng kasiyahan, ng kagalakan. At nabanggit din yung tinatawag na ang salita ng Diyos ay isang ding uri ng pagkain. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay napaka-importante sa ating buhay para mag-sustain ng ating kalakasan. Unang-una, salita ng Diyos ay parang gatas ito na nagbibigay ng paglaki, paglago. Pagkain na nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng kasiyahan, nagbibigay ng kagalakan. Yan ang salita ng Diyos. At isa pa nga, ang salita ng Diyos ay para itong isang ginto. Ano ang ginto? Nasabi nga natin na pwede kang umunlad o makita ang iyong buhay na nagbago, nahango ka sa tinatawag na karukaan o pagiging mahirap dahil sa salita ng Diyos. May mga ganong kwento na nagkukwento sila na dati kami mahirap, pero dahil sa salita ng Panginoon, kami ay pinagpala at ito ng buhay namin. Maraming mga kwentong ganyan. Kung loobin ng Panginoon na tayo pagpalain dahil sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ay bakit naman hindi? Ganon. Marami kasi ang salita ng Panginoon. Pero ang pinakamahalaga para sa atin
ay ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Kung dumating man ang panahon na dahil sa salita ng Panginoon ay pagpalain tayo, salamat sa Panginoon. Magamit natin ito bilang isang ginto na pwede nating i-trade. Ang ginto kasi tinitrade yan eh. Ginagawa yung pera. Binebenta yan para maging pera. Yan ang salita ng Diyos. Okay, kung may tanong kayo, ay tanong nyo, tapos sagutin natin sa susunod na ating pag-aaral. Yan ang salita ng Diyos. Ang pinag-aralan natin ngayon ay patungkol sa bakit natin kailangan ang salita ng Diyos. Yan yung lesson natin. Why do we need the Bible? O bakit natin kailangan ang salita ng Diyos? O bakit natin kailangan ang Biblia? Nandito pa lang tayo sa letter A. Ng why do we need the Bible? Sa susunod, next week, pag-aralan natin yung letter B. Look up Hebrew chapter 4 verse 12, Efeso chapter 6 verse 17. Kung titingnan nyo na yung yun, sa may mga free time kayo, tingnan nyo yung talata ng Hebrew chapter 4 verse 12 at Ephesians chapter 6 verse 17, ay tingnan nyo na para at least may idea na kayo dun sa ating susunod na video. Maraming salamat sa inyo at magandang araw.